Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Ang programang Global na Tayo ay hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po ang Radyo Pilipinas World Service sa himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ay nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, gayon na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And sa shortwave broadcast, para po kami mapakinggan nyo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating mga shortwave transmitters through the facilities of Voice of America. Ayan. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Mapapakinggan nyo rin po kami sa pamamagitan ng inyong mga cellphones. Sa inyo pong mga cellphones, i-download nyo lang ang PBS eBox Radio Receiver app. Yan, Android man yan or iPhone, okay? So, yan po ang iba't ibang mga pamamaraan kung paano po nyo kami masusubaybayan at mapapakinggan lahat ng himpilan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayon, para sa araw na ito, kamusta na po kayo? Kamusta na? Lalong-lalo na yung mga na-trap na naman sa baha, yung mga na-stranded na naman sa baha kahapon, kagabi, lalong-lalo na dito sa Kalakhang, Maynila. Napakarami na naman natin mga kababayan na na-trap sa baha, stranded, mga private motorist o mga commuter sakay ng mga bus at mga mga public utility vehicles. Marami ako nakita. Okay? At syempre, yan ay dulot ng matinding pagbuhos ng ulan dala po ng habagat. Hindi lamang po dito sa Metro Manila kundi sa mga karatig lugar. Sa Bulacan, meron din sa matinding binaha sa Region 3, Region 2 and 1, talaga naman. Pero ano ba ang kalalagayan ng ating panahon ngayon? Itong inaasahan natin. Dahil sa ngayon, naglabas na po ang Malacanang ng paunawa na ang mga empleyado ng gobyerno ay naka-work from home scheme or status dahil nga po inaasahan din ang matinding epekto ng habagat ngayong araw na ito at sa mga susunod na araw. At meron din pong mga paaralan na nagsuspend muna ng face-to-face classes hanggang ngayong araw na ito. Hindi lamang dito sa National Capital Region, maging sa iba't ibang panig po ng bayan dito sa Luzon. Pero may minomonitor pa ho kasi tayo isang bagyo low pressure area na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. So, makakasama po natin ngayon para makahingi tayo ng kasagutan sa ilan nating mga katanungan mula po sa ating mismong administrator ng DOST Pag-asa. Walang iba kundi si Dr. Nathaniel Servando. Dr. Servando, Administrator Servando, magandang umaga po at welcome back to Global na Tayo. Magandang umaga po, Mang Ray, at lalong-lalo na sa followers ng inyong programa. Magandang araw po, bagamat medyo maulan pa din. Dulot ng habagat. Opo. Dr. Administrator Servando, how can we explain yung nangyaring pag-ulan kahapon dito sa National Capital Region maging sa mga kalapit na bayan? Sa nitong habagat, is this natural occurrence, Dr. Servando? Ang prevailing weather condition, itong mga nakarang araw, maging simula last week, ito yung habagat na pinaigting
weather disturbance kagaya po ng mayroong isang tayong low pressure area na nasa silangan ng Northern Luzon. Ito po yung hatak ng habagat at nagdala ng mga pag-ulan Mhm. sa mga nakaraang araw. Lalo-lalo na kahapon, pabugso-bugsong buhos ng malakas na pag-ulan simula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Mhm. Bagamat hindi naman continuous ang pagbuhos ng ulan, but ang pinakamalakas bandang between 1 p.m. hanggang 2 p.m. Alright. May nagiging comparison kasi, Dr. Servando, Administrator, na ito raw pong habagat kahapon. Was it close to Ondoy? Tama po ba yung nagiging comparison itong mga, well, especially kahapon? Well, not exactly dahil ang naitala naming mga pag-ulan dito sa station namin sa Science Garden in Quezon City mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ay umabot ng 201.7 mm. Mhm. Kung ikumpara natin sa normal na ulan sa isang buwan, halos 1/4 ng ulan ng buong buwan ng Agosto ay binuhos sa 2 oras lamang. But comparatively, itong Ondoy noong 2009, merong bagyo yun Ondoy. For 6 hours, ang inabot niyang ulan ay 341 Mhm. mm. Pero ang Ondoy ay halos continuous na pagbuhos ng malakas na pag-ulan in 6 hours. Hindi kagaya kahapon na bagaman malalakas but bubuhos ng malakas na ulan, hinto or hihina, then bubuhos uli, and then hihina within that 5-hour window. Kung ikumpara natin ang exact amount of rainfall, halos hindi naman, medyo malapit sa kakalahati. Okay. So, kaya lang dito po sa Metro Manila at talagang malakas ang pagbuhos ng ulan, madali nating matandaan, no? Ma-recall itong Ondoy dahil nagdulot po ng mga pagbabaha kahapon sa mga lansangan dito sa Metro Manila. Mhm. Mhm. Pero sa ngayon po ba meron tayong nakataas na mga red rainfall warning dito sa National Capital Region sa mga kalapit na bayan ng NCR? Yes, ang Metro Manila ay under sa yellow warning. Mhm. Subalit may orange rainfall warning nakataas ngayon sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite. So ito yung mga kanlurang bahagi ng Luzon, maging ang Batangas at Occidental Mindoro. Ang yellow warning naman po ay nakataas dito sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, maging Rizal, Oriental Mindoro hanggang Antique umabot. Mhm. So inasahan natin ang malalakas na mga pag-ulan dito sa may mga lalawigan na nabanggit kong Benguet, La Union, no? Within today. At inasahan natin na magpapatuloy po ito tomorrow dahil nandyan po ang low pressure area na may potential naman na mag-develop na kapag ito'y maging bagyo, ito ay tawagin nating nining. Mhm. Subalit malayo naman po ito, hindi mag-landfall sa atin. Kaya lang, ito po ang maghahatak rin po ng habagat Doc, bukas. Administrator, pwede po bang, just for confirmation, pwede po bang pakiulit yung nasa ilalim ng red rainfall warning? Ang red rainfall warning as of today, mga lalawigan ng Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro.
Mhm. So, ang Metro Manila po, National Capital Region, wala sa red rainfall pero Sandali lang po, sorry, ulitin ko ulit. Ang orange warning, ito mhm, po yung Cavite, Zambales, no? mhm, Ah, sa Zambales, ito po yung lugar ng Cabangan, Butulan, Iba, Palawig, San Marcelino, San Felipe, San Narciso. Ito po yung naka-orange. mhm, Sa Laguna naman po, ito yung mga municipality ng Alaminos, Cabuyao, Calauan, Calamba, Santa Rosa, Los Baños, San Pablo, Binyan, San Pedro. mhm, Sa Batangas naman po, yung Santo Tomas at Tanawan. Sa Quezon naman po, ito yung Tiayong, San Antonio. Dito naman po sa Pampanga, ito po yung Florida Blanca, Lubao, Sasmuan, Macabebe, Masantol, Porac, Guaguas, Santa Rita, Minalin at Bacolor. Dito sa Bulacan, ang mga municipality ng Hagonoy at Paumbong. Ito po yung mga lugar na naka-orange. mhm, Samantala itong nakataas sa yellow warning, ito po yung Metro Manila. Rizal, sa Rizal, ito po yung Antipolo City, San Mateo, mhm. Rodriguez, Teresa, Cardona, Morong, Binangonan, Angono, Taytay, Caintaan, Baras. Dito naman po sa Laguna, ito po yung lugar ng Liliw, Louisiana, Magdalena, Mahayhay, Nagcarlan, Pangasinan, Pagsanhan, Pila, Rizal, Santa Cruz, Victoria, at Mhm, Calinti. Dito mhm, naman po sa Bulacan, ang municipality ng Balagtas, Baliwag, Bukawi, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Malolo City, Mikawayan, Giginto, Marilao, Uban, Pandi, Plaridel, Pulilan at Santa Maria. Ito naman po sa Pampanga, ang Apalit, Arayat, Candaba, San Fernando, Magalang, Mexico, San Luis, San Simon, Santa Ana, Santo Tomas, mhm, mhm. Angeles at Mabalacat. Dito sa Quezon, ang Candelaria, Dolores, Sariara, Tayabas, Lokban at Lucena. Sa Zambales, ang Candelaria, Santa Cruz, Masinloc. At ang Tarlac naman po, San Jose, Capas, Bamban at Mayantok. Ito po yung nakataas na yellow warning. Within dito sa Metro Manila and vicinity, but of course, in some provinces ay may warning system din na pinapalabas ng aming Northern Luzon Pag-asa Regional Services Division. Okay. So, pero ito pong binabantayan nating low pressure area na may possibility na maging bagyo. Ito po yung nagdadagdag din ng paghatak ng habagat. Ngayon pa lang nag-aano na po siya, nag-i-induce na po siya ng habagat. Yes po, kaya medyo sustain ngayong araw hanggang nakikita po natin hanggang tomorrow. Subalit base sa aming forecast, by Thursday naman ay gradually ma-reduce na yung Mhm. mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan, Mhm. at maging ang intensity ng rainfall ay mabawasan. So Alright. hopefully beyond Thursday ay hopefully mag-improve na yung weather. So magandang balita po yun. Hopefully by Thursday mag-improve. Pag sinabi po natin mag-improve, Administrator, mababawasan lang ang pag-ulan pero meron pa rin. Ganun po ba? Yes, mabawasan mga pag-ulan, but of course nasa habagat season pa rin po tayo, Mhm. kaya nandiyan pa rin yung mga kaulapan at kung minsan in the afternoon, common yung mga thunderstorms, no? Or Mhm, mhm. bagamat localized, ma-expect pa rin po natin ng mga pag-ulan. Alright. Ito po bang ulitin ko lang po just for the information of the public, especially yung mga taga-Bataan nagtatanong. Nasa red rainfall po ba sila? Tinatanong nila ulit eh. Just to Yung confirm. ano po, yung Bataan. Bataan is, sandali lang po. Mhm, mhm. Ah, Yan. hindi. Is either nasa red siya or nasa orange siya ang dinig ko kanina kasi, Administrator. Aha.
Wala dito sa ang Bataan ano Mhm. wala dito sa ano, kung likely ang dahil ito covered siya ng Northern Luzon PRSD ay in-expect natin na malakas Yes. ang mga pag-ulan din sa Bataan. Alright. Now, Dr. Administrator Servando, kamusta naman po kaya ang pagmo-monitor din ng ating hydro diyan sa Pag-asa? Sorry po, ang Bataan ay naka-red warning, no? Red warning. Ang Okay. naka-red warning po ang Bataan, Batangas, no? Mhm. Ang sa Batangas, ito po yung Agoncillo, Litagtag, Balayan, Batangas City, Bawan, Calaca, Calatagan, Cuenca, Ibang Limeri, Lian, Lipa, Mabini, Mataas na Kahoy. Ito po yung sa Batangas. Alright. Kasama na rin po yung Nasugbo, Padre Garcia, Rosario, San Jose, San Luis, San Nicolas, San Pascual, Santa Teresita, Taal, Taysan, Tingloy, Toy Lobo, San Juan, Laurel, Balite, Talisay at Malbar. Ito po yung naka-red warning sa Batangas. So malakas ang mga pag-ulan. Mhm. Ang Zambales naman po ang Olongapo City, Castillejo, San Antonio. Ito po yung naka-red. Alright. At kanina po yung red warning, ito yung Cavite, Zambales po. Alright. Now, balikan ko lang po yung katanungan ko kasi ngayon, Administrator, sa pagmo-monitor din po ng Pag-asa lalo na ng hydro natin, kamusta po ang sitwasyon ng ating mga dams? Ah, ang dam, bagamat may dalawang dam na naka-open ang gates, ito po ang Buklaw-Binga. Ito naman po natawag nating cascading dams ay ang mga pinakawalang tubig ay sasaluin ng San Roque. Mhm. So ito yung sa Angat, no, ang level nito as of today ay umabot ng 183.73 meters. Kung ating balikan ang mga nakaraang level, halos tumaas ng 33.7 meters mula sa pinaka-lowest na water level na naabot niya. So medyo mataas na ito sa roll curve. So ibig sabihin ay significant ang pagtaas nito at sana tuloy-tuloy pong tumaas pa ito. Bagaman ang may about 26 meters pa bago maabot ang pinaka-normal high water level or itong level na pwedeng magpakawala ng tubig, no? So medyo mataas pa, no? Malayo pa bago abutin itong spilling level. Although nasa above na siya ng roll curve, so ibig sabihin maganda po ito. Lalong-lalo na ina-expect natin na in the last months of this year ay dahil sa epekto ng El Nino, we expect less rainfall na. Ang ibang mga dams naman, itong Lamesa, ang water level niya ay 79.46 at ang spilling or overflow level niya ay 80.15. So more than halos nearly 1 meter pa naman ang 0.7 meters pa naman ito bago mag-overflow. Okay. So ang ibang mga dams ay medyo safe pa naman, malayo pa sa spilling level. Alright. So, at least we have something to look forward to come Thursday, ano po, Administrator, at least improving weather condition na. Ano ho? Yes, opo. Kaya kami po dito sa DOST Pag-asa ay patuloy pong magmo-monitor at lalong-lalo na nandyan pa rin po, umiiral pa rin po ang habagat. Of course, kapag may habagat, we don't expect na continuous mga pag-ulan but yung nandyan yung biglang magbuhos o pabugso-bugso mga buhos ng ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha. Lalong-lalo na dito sa Kalakhang, Maynila, no? Malaking tulong din na na-declare ng ating pamahalaan na yung alternative Yes, work opo. arrangement Opo. sa publikong sa mga public workers
maraming mga schools ang nagkansela ng kanilang Mhm. face-to-face Mhm. classes. Mhm. So para maiwasan no ang epekto nitong mga pagbabaha sa ating mga lansangan. Alright. Administrator Servando, siguro may last question. Kasi nabanggit po ninyo yung mga LGUs, yung nagkakansela sila ng mga classes. Pero matanong ko lamang po, sa tagal po ng pagbibigay serbisyo ng DOST Pag-asa sa pag-a-announce ng mga ganitong klase ng mga lagay ng sama ng panahon, ah, paano po nyo magigauge ang improvement pagdating sa coordination ng national at local government units sa Pag-asa para masiguro na nakararating ng tama yung mga impormasyon mula sa inyo na nagiging basihan na rin nila ng national at maging ng LGU sa pagde-declare ng suspension ng classes at pagbibigay paalala at paunawa sa publiko, Administrator Servando. Well, sa ngayon, in fairness, mabilis namang umaksyon ang ating mga LGUs, particular na mga local, meron silang mga local DRRM offices. Every time na ma-release namin yung rainfall advisories na binabasihan nila ng kanilang aksyon, no? Nakikita naman po namin na maagap ang kanilang minsan maaga may mga LGUs na talagang as early as before 5 AM talagang may mga desisyon na sila. So mabilis ang action personally kung i-compare ko sa mga nakaraang taon, no. Mhm. So mabilis ang coordination ng mga local DRRM offices sa mga concerned agencies, hindi lamang sa DOST Pag-asa, maging mga agencies involved in Mhm. disaster management, kagaya po ng OCD in the DRRMC. Kami naman po, mabilis na rin po ang aming disseminate ng information, hindi lamang po sa website ng DOST Pag-asa, no. Mhm. Meron kaming bagong app, tinatawag naming Panahon app. Mhm. At kung in the past days, no, may mga narinig tayong alert, no, sa ating mga cellphones Yes. kapag may mga rainfall warnings, nakakatulong din po ito para maiabot, no, ng kaagad ang mahalagang impormasyon at ma-alerto natin ating mga kababayan. And of course, pasensya na po kayo, Administrator, pahabol na, isa na lang. Kasi dinideliberate ngayon sa House of Representatives ang National Expenditure Program for 2027, or shall we say, the possible 2027 national budget for next year. Alam naman po natin na highly technical at technology-based din ang ating DOST Pag-asa, being under the Department of Science and Technology. Kung kayo po ang tatanungin, ano bang sa tingin nyo dapat ma-prioritize sa pangangailangan ng DOST Pag-asa para lalo pong mapaganda, mapa-improve ang ika nga po ang inyong sistema at ang inyong pagdi-deliver ng accurate na weather, Administrator Servando? In the past years, very supportive naman po ang ating pamahalaan, lalong-lalo na sa aming ahensya, dahil patuloy namin o in-implement itong patuloy yung pag-modernize ng aming facilities at of course mga forecasting tools. So mahalaga sa amin ito na may mga facilities kami like mga networks of radars, mga field stations na mahalaga ito pong ma-maintain para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng mahalagang datos na ginagamit namin sa pagtaya ng panahon. Mhm. So for next year naman, as per NEP namin ay nandun naman yon yung mahalagang component ng budget. Ito yung pang operation and maintenance, no, ng aming mga facilities. So
very supportive po yung ang government through the DBM. And of course, sa aming Department of Science and Technology, sa pamumuno ng aming mahal na Secretary, Dr. Renato Yosilidon Jr. So makakaasa ba tayo, kami ang publiko administrator, na madadagdagan ang ating mga radars o iba pang mga highly technical equipment pang Yes, pang bolster sa hindi lang po, pag-asa? hindi lang po madagdagan, but may mga radars kasi kaming for several years na halos na abot niya na ang useful lifetime nito at kailangang i-upgrade o palitan. So sa budget namin for next year, may dalawang radar na medyo kailangan nang i-upgrade, no. Napunduhan naman po. Okay. And well, sige, hindi ko lang po kasi I cannot highly emphasize the importance ng serbisyong binibigay po ninyo at ng pag-asa sa publiko natin sa halos lahat ng sektor ng lipunan po dito sa Pilipinas. Kaya maraming salamat po, Administrator, sa pagpapaunlak po ninyo muli dito sa ating programa. Thank you very much po, Administrator. Wala nga naman po, at maraming salamat, Mr. Ray, sa pagkakataong itong maipahayag namin ang mga aming mga gawain, at of course in the service of our nation, no, at lalong-lalo na sa ating mga kababayan sa oras ng lalo na itong may mga extreme weather events. With that, Administrator, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin, and stay safe po kayo lagi, Administrator. Magandang umaga po. Ang ating pong Administrator ng DOST Pag-asa, Dr. Nathaniel Servando. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo? Kasi madaling talagaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan nakakahabi. Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa nag-training po kami sa DOST. sa DOST rin? Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan! Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating mga katuwang sa production side, gayon na rin sa ating master control. Muli po, ulitin ko, tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo po mga Facebook browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo po mga YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, yan po sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast. Gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Sa pagpapatuloy ng ating programa ngayong araw na ito, kanina nakausap natin si Administrator Servando ng DOST Pag-asa. Sa pagkakataong ito, makakausap naman po natin ang head ng Bataan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office dahil sabi nga po ni Administrator Servando, isa ang Bataan na nasa ilalim ng Red Rainfall Warning. So alamin po natin ang kanilang paghahanda at ang kanilang mga naging ginawang aksyon itong mga nakalipas na araw, sanhi pa rin ng matinding pag-ulan, pagbuhos ng ulan, sanhi ng habagat. Kasama na po natin ngayon ang head ng Bataan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, walang iba kundi si Ms. Rowena Marie Santos. Ms. Santos, magandang araw po at welcome sa programang Global na Tayo. Isang maulan na umaga din po sa inyo at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Alright, Ms. Santos, kamusta po ang sitwasyon muna ngayon sa Bataan? Kamusta ang weather dyan? Sabi nga po ng Pag-asa kanina sa aming pagkikipag-usap kay Administrator Servando, Bataan is under red rainfall warning. So, kamusta po ang sitwasyon muna ngayon sa Bataan? Opo, bali po regarding po sa current situation po ng Bataan, actually po patuloy pa rin po kami nakakaranas ng epekto po ng habagat. Gaya po na sabi nyo, nasa red rainfall warning po kami ngayong araw. Kanina pong mga madaling araw, nakaranas po kami ng moderate to heavy rains. Pero as of 8 o'clock po, mga light rains lang po yung nararanasan namin. Although alam po natin kasi pag red rainfall po, hindi naman po sa mismong oras. Kumbaga, 3 hours po may lead time po na kung saan makakaranas po kami talaga ng malalakas po na pag-ulan. Oo. Pero ang Bataan kasi hindi lang naman ngayong araw na ito na ilagay sa red rainfall. Correct me if I'm wrong, Miss Santos. Yes po, totoo po yan. Actually po. Sunod-sunod na araw Sunod-sunod Yes na araw So, kamusta? How were you able to cope with that? Lalo na yung probinsya ng Bataan, provincial government ng Bataan. Opo, actually po, tama po kayo. Pangatlong linggo na po namin na inuulan. Kung hindi man po laging red is orange or yellow po. So yung mga ibang mga mabababang lugar namin and yung malapit po sa coastal areas, ito po binabaha po sila. Kaya po meron po kami mga naitalang mga reported po na mga flooded areas. At the same time po, meron din po mga evacuees po kami as of this moment. Speaking of evacuees, ilan po ba ang evacuation centers natin as we speak na nakatayo ngayon, Ms. Santos? Bali, as of now po, meron po kaming open po na yung open po na LGU namin na may evacuees po ay 5 po from municipality po ng Baga, City of Balanga, Municipality of Dinalupihan, Hermosa, and Pilar po. So a total po na 384 families po yung aming mga evacuees as of this moment po. 384 families as we speak, ano po? Yes po. Alright. So, pero ang nag-declare na ba ng state of calamity ang provincial government? Actually, hindi pa po kami nagde-declare ng state of calamity. Sa ngayon po, ano po yung mga bayan o baryo na nakararanas ng pagbaha o lubog sa tubig baha? As of we speak po, ngayon po, may 2 munisipyo kami na mataas po yung kanilang mga reported na flooded areas. Ito po yung sa Municipality of Hermosa and Municipality of Dinalupihan. And the rest po ng mga munisipyo, meron naman po na italang flooded areas. Pero po kasi dahil nga po pag humihinto po yung ulan, mabilis naman po silang nagsasubside po. Okay. So, pero wala pa tayo na italang casualty sanhin ng mga pagbaha o pag-ulan. Yes po, as we speak po, wala pa po tayo na italang casualty. Saka wala rin po nare-report pa po sa amin. Yeah. Sana nga po wala na po. Sana nga ano. Pero kasi biro mo ilang linggo na kayo na nasa Pangatlong ilalim. linggo na po Pangatlong ngayon. linggo. Imagine Yes, mo yan, pangatlong linggo nasa ilalim kayo ng red rainfall warning. Tuloy-tuloy yan. Actually po,
ano sir, pag umulan po dito sa amin na malakas, nagbabaha po. Pero once po na huminto, nagsasubside naman po. Pero ito lang pong recently, medyo mabagal po yung pag-subside dahil nga po, gaya po nasabi ko po, ilang linggo na po kami Yes. inuulan. Yung mga lupa po, saturated na po. Saturated na. Pero Yes wala po. pa namang sa Tagal, ano? Can I call you Rowena? Can I call Ay, you sige, Rowena? sige po. Okay. Yes po. Rowena, sa tagal ng panahon, 3 linggo, hindi pa ba nagsusulputan yung mga sakit na maaaring makuha lagi sa Opo, tubig yung like baha? leptospirosis po, no? Leptospirosis, yung mga gastrointestinal disease, di ba? Diseases, opo. Actually po, simula po na may nag-open po na evacuation center sa amin, yung aming provincial health office po, nagbaba rin po sila ng kanilang mga health emergency team para po tiyakin yung health condition po ng mga tao po sa evacuation center. So, ang mga commonly po na naitala po ng mga sakit is mga lagnat po, ubo, sipon, which is doon pa lang naman po sa evacuation center na bibigyan naman po ng paunang lunas po. May mga gamot naman po. So merong close coordination sa inyo ang Yes po. national government like the Department of Health in making sure na ibibigay Yes po. ang tamang medical assistance. Yes po, continuous naman po yung coordination ng DOH namin and PHO po with the municipality and city po. Okay. So sa ngayon ang mga canceled pa rin ang Yes face-to-face po. classes. Yes po, cancel pa rin po. So, alternative work arrangement, class arrangement po sa mga estudyante po natin. Mhm. Meron ba tayong naitalang mga landslide occurrences sa probinsya ng Bataan? Actually po may naitala pong isa pero for verification pa din po ito ng MGB dito po sa Limay po. Limay. Opo, ito po yung previous na po kasi habagat din po pero ito ay naitala po parang last week pa po. Okay. Pero cleared naman na siya. Mhm. So sa ngayon anong masasabing binabantayan ngayon ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office pag patuloy pa rin itong red rainfall warning na ito sa Bataan? Like you said, baka dumating yan mga 3 hours pa, no? Pero ano yung mga lugar na binabantayan na maaring maapektuhan ng matinding buhos ng ulan at maging landslide? Meron ba kayong hazard map na tinitignan o nagawa just in case ganito yung mga sitwasyon? Opo, in regards naman po sa hazard map, yes po, readily available naman po yung aming hazard map. Same time din po sa ating bawat LGU, meron naman po silang hazard. Actually, pati po risk map kung saan po doon sa hazard map po, nakalagay na po doon yung mga at risk po na maaari pong maapektuhan kapag nangyari po yung panganib. The same time naman po, siguro po kapag nagtuloy-tuloy pa rin po yung malalakas na ulan, ang magiging problema po talaga namin is pagbaha po sa landslide. Lalo na po doon sa may mga history po ng landslide po sa aming lugar. Usually ba ano ang historically na talagang nagkakaroon ng landslide sa probinsya ng Bataan? Saang lugar? May kapag ganito pong panahon, may mga naitala po sa municipality po ng Mariveles at saka Dinalupihan. Meron din po sa Abukay, lalo na po yung mga matataas po na lugar. Alright. Siyempre, di ba, pag sinabing Bataan, hindi dyan mahiwalayan Sambales, di ba? Medyo ano lang sila. Kamusta yung ating mga indigenous? Meron ba kayong mga indigenous peoples na tinitignan at inaalagaan din for their safety? In regards naman po sa mga indigenous people po natin, actually po ang aming PSWDO, na-monitor naman po sila and meron naman po silang mga data po regarding po doon. So kapag po meron po kaming open na evacuees, we see to it naman po na naibibigay po yung kanilang mga pangangailangan. So ngayon, wala naman kayong problema sa supply ng pagkain na ibibigay ng mga relief food packs sa ating mga evacuees. Tama po ba? Opo, as of this moment naman po, wala naman po ang ating pong mga munisipyo at yung city natin na ibibigay naman po nila yung mga pangangailangan po ng mga evacuees nila. Pero po ang probinsya naman po, lagi po kami nakahanda kapag po may kailangan po ang ating mga LGU, kami po ay sumusuporta po o nagbibigay suporta po sa kanila, sa pangangailangan po nila. Alright, and I guess talagang handang-handa ang Bataan, at ang Bataan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office together with the Bataan Provincial Government sa pagharap nitong hamon na naman na ito. Biruin mo, Rowena, pangatlong linggo nyo na ito. Opo nga sana po naka-red matapos na po. Pangatlong linggo, sana dalangin namin na tama na, di ba? Tama na. Opo, Kasi
malaki na yung epekto sa ekonomiya at saka sa ano ninyo, sa kalusugan ninyo diyan sa mga Yes po. kababayan natin Pati sa po Bataan. sa mga estudyante din po. Yes, Ano? yes, oo. Oo. Well, with Opo. that, Miss Rowena, may mensahe ka ba o nais ka bang ipanawagan sa publiko at maging dito sa national government at sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at sa mga kapwa nating Bataenyo? Go ahead, Miss Santos. Salamat po. Bali po sa ating mga kababayan, muli po manatili po tayong alerto, maging mapagmatsyag po. Kung alam po natin na unti-unti na po tumataas o may tubig na po sa ating labas, mag-evacuate po agad tayo. Although po ang ating mga LGUs po, nire-remind po namin sila na lagi po sila preemptive evacuees po. Katulad po nung naitala po namin mga evacuation center po na bukas, yung iba po dito, ito po yung mga bunsod po ng mga preemptive evacuation po. The same time po sa aming kababayan, kung hindi naman po importante ang gagawin po sa labas, manatili na lang po tayo sa loob ng ating tahanan at maging mapagmatsyag at lagi po makinig sa mga latest weather update. And paalala lang po, kung kailangan nyo po ng rescue, kung need po kayong i-rescue, tumawag lang po kayo sa aming tanggapan po. With that, Miss Rowena Marie Santos, maraming salamat sa oras po na pinagkaloob niyo at dalangin namin na you stay safe, lahat ng ating mga kababayan dyan sa Bataan. And of course, sa lahat na bumubuo ng PDRRMO Bataan, sana po safe kayo ha. Kasi kailangan safe kayo bago kayo makapagligtas ng iba nating mga kababayan. You need to stay safe and healthy. Thank you very much, Miss Santos. Maraming salamat din po at ingat din po kayo dyan. Alam ko din po at kayo inuulan din po dyan. Thank you very much. Ingat po. Miss Rowena Marie Santos ang head ng Bataan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng Pag-asa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog. Dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kaya naman maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado ng babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, #panatag ang may alam.
Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Global na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tuloy na sumusubaybay dito pa rin sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa simula nung nagsimula tayo ngayong umagang ito. No? Kasama pa rin natin, of course, sa production side, ang ating executive producer, Miss Jam Season, Master Control, si Miss Susan Aizon, and of course, sa ating Wirecast, ang ating Wirecast operator, si JP. Ayan. Ano? So, yung mga kababayan natin na mga nagtatrabaho sa gobyerno, yung kapwa government employees natin, naka-work from home sila, di ba? Naka-flexible arrangement, work from home yung karamihan. Pero itong sila Susan, sila Ate Susan, si JP, si Jam, at yung iba pa natin mga kasamahan dito sa Radyo Pilipinas World Service, si Leo, si Jay, si Erwin, si Step, ano po, at ang inyong lingkod. Hindi po kami pwedeng biglang basta-basta mawala sapagkat kami po ay nagsisilbi sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon. Yung tamang impormasyon, ha, hindi po mga fake news. Hindi po nagbibigay ng fake news, mga tamang impormasyon sa pamamagitan ng mga panayam. Hindi lamang po para sa ating mga kababayan dito sa loob ng ating bansa, kundi para sa ating mga kababayan sa labas ng ating inang bayan o yung ating mga overseas Filipino workers. Ayan, kamusta na po kayo dyan? Yung ating yung mga kababayan natin sa Bulacan, alam ko bukod kasi sa Bataan, isa rin po ang Bulacan sa talaga pong nabababad na rin sa tubig baha. Hindi lang Bulacan, hindi lang Bataan, pati yung kahapon yung nakapanayam natin sa Macabebe, Pampanga. Isa po ang bayan ng Macabebe, Pampanga rin. Kasama ang Masantol, kasama ang Apalit, yung pong mga bayan na yan na masasabi nating along the Pampanga River o nasa basin ng Pampanga River, talaga pong nakararanas ng pagbaha. Hindi lang isang araw, hindi lang 2 araw, sabi nga nung ating nakausap si Ginoong Cruz, no, doon sa Macabebe, MDRRMO, ilang linggo na rin po silang nakararanas niya, katulad nung nangyayari sa iba pang mga lugar tulad sa Bulacan. Ilang araw na rin po nakababad sa tubig baha ang ating mga kababayan dyan. So, ulitin ko lamang po, mag-ingat po tayo since na karamihan po ng mga government workers ay naka-flexible working hours, naka-work from home, and then of course yung iba naman ay mga estudyante natin ay suspended na
yung classes, yung face-to-face classes. Kung hindi rin po naman kinakailangan talaga na lumabas at makipagsapalaran sa baha, iwasan nyo na lang muna. Kasi ang daming sakit na pwedeng makuha mula po sa baha, lalo na kung marumi ang tubig na nakukuha sa baha. Leptospirosis, yung pang mga sakit sa tiyan, yung mga gastrointestinal diseases. Nako, napaka po niyan. Napakalalang sakit po niya kapag napabayaan. Speaking of iba't ibang mga lugar na naapektuhan ng habagat at mga matinding pagbahas dahil sa pag-ulan. Kasama po natin ngayon ang PDRRMO ng Occidental Mindoro, kanilang section chief, si Miss Maria Angelica Mersene, warning section chief ng Occidental Mindoro PDRRMO. Miss Mersene, magandang umaga po. Welcome sa programang Global na Tayo. Good morning, ma'am. Good morning po. Well, okay. Thank you very much po sa pagpapaunlak ninyo sa ating programa ngayong umagang ito. Una sa lahat, kamustahin ko muna ang sitwasyon. Kamusta po ang sitwasyon ng weather dyan po sa Occidental Mindoro? Apo, sa kasalukuyan nga po, malakas po ulit ang pagbuhos ng ulan po dito sa Oxy, ganun din po sa iba't ibang bayan po dito sa amin. Okay. So sa ngayon po anong rainfall warning ang nakataas sa Occidental Mindoro? Ang amin pong Emergency Operations Center ay nakataas po into blue alert po. Saan? Blue alert? Yes po, blue alert po. Okay, blue alert. So ibig sabihin yan, parang moderate rainfall lang. Tama po ba? Bale, pagka blue alert po, 50% po ng aming mga response casters at mga partner agencies po ay on standby po dito sa aming Emergency Operations Center po. In case po na kailanganin sila on the ground, on the deployment po, ay madali na po silang makatakbo po. Alright. Pero nito mga nakalipas na araw, mga nakalipas na linggo, binabantayan din namin ang Occidental Mindoro dahil nahagupit din kayo ng pagbaha, matinding pagbaha sa iba't ibang bayan ng Occidental Mindoro. Mga ilang bayan pa po ba ang nakararanas ng pagbaha ngayon sa Occidental Mindoro? Ngayon po sir, ang official report lang po namin as of now po na flooded areas po ay ang natatanggap pa lang po namin ay sa Magsaysay. Pero hindi lamang po ito sa Magsaysay, pati po sa bayan po ng within Mapsa, Abra, Paluan, Santa Cruz, ganun din po sa Sablayan, tsaka po sa Samarica area namin sa San Jose, Magsaysay, Rizal, tsaka sa Kalintaan po. Ganun din po sa Looc at Lubang. Ganun, same din po sir sa mga evacuees namin. Ang meron na po kaming record ngayon ay sa bayan ng Magsaysay, sa Mamburao, sa Rizal po. Pero sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin po yung pag-gather po namin ng data with our partner agencies po para makompleto na po namin kung ilan na po ba yung bilang talaga ng mga pamilya po na nag-evacuate. So sa ngayon meron kayong mga evacuation centers na nakaset up? Yes po sir, may mga evacuation center po kami ngayon na nakabukas po. Ilan po yung evacuation centers na yun, ma'am? Sa Magsaysay po, 3 barangay po, sa Nicolas, sa Poblacion, tsaka sa Pornaga. Tapos sa Mamburao naman po ay dito sa Payungkon, sa Rizal naman po ay dito sa Aguas. Pero for sure po sir, mamaya pag send po ulit ng report from PSWDO, talagang madadagdagan pa po ito sir. Okay, having said that, yung dami ng evacuation centers, paki-confirm ko lang po, ilan po yung mga kababayan nating pinagsisilbihan ng mga evacuation centers na yan? Ngayon po sir, ang bilang po ng pamilya na nasa inside evacuation center po sa bayan ng Magsaysay ay umabot po sa kabuuan na 9 families and 42 persons. Sa Mamburao naman po ay 2 pamilya at merong 14 persons.
Sa Sablayan naman po, sa outside EC po, meron po tayong 5 pamilya at 15 persons po. Yun pa lang po sa ngayon, sir, pero talagang madadagdagan pa po ito. Alright. Matanong ko lamang po, itong Abra de Ilog, kamusta po ang sitwasyon sa Abra de Ilog? Opo, sir, sa Abra de Ilog po, kagabi ay kaninang madaling araw ay nagsagawa din po sila ng preemptive evacuation po. Bale, naghihintay lang din kami, sir, talaga ng data kung ilan yung mga pamilya at individual po na nag-evacuate at kung saang barangay po sila nagmula. So nag-evacuation, preemptive evacuation, tumaas ba ang ilog? Tumataas na ba? Yes po, sir. Opo, talagang tumataas na po yung mga level ng tubig namin dito sa mga ilog po. Kaya inaabot na din po yung mga sa community po. Alright. Sige. So, kamusta po ang pagkikipag-coordinate naman sa inyo ng national government? Bukod sa DSWD, kamusta po ang coordination sa inyo ng OCD, maging ng Philippine Coast Guard, ng Department of Health? Kamusta? Yes po, sir. Continuous naman po ang coordination namin with our partner agencies and national agencies po. Nagpadala na rin po si OCD dito sa amin ng food and non-food items po. So, nandito na po yan sa bodega po namin. Tapos, same naman din po with health cluster namin and other cluster po. Nandito naman po kami lahat sa Emergency Operations Center po namin. Alright. Sa PDRMO po. Sa ngayon po ba, nakadeclare na nakadeclare na ba ang state of emergency o hindi pa? As of now, sir, ay wala pa naman po ang declaration ng state of calamity po. Ayun, okay, sige. So, pero ang tanong doon, Ma'am Angelica, may sapat bang pondo ang ating MDRRMO para tugunan lahat ng pangangailangan ng ating mga evacuees? Yes po, sir. Opo, with the help din naman po ng ating PDRMC Chairperson, Governor Eduardo Gajano, gumagawa rin po siya ng paraan, sir, para to make sure na matugunan po lahat ng pangangailangan po ng bawat community po natin, lalo-lalo na po yung mga talagang naapektuhan ngayon ng pag-ulan po. Okay. With that, Miss Mercene, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Unless meron pa ho kayo nais na iparating na pahayag o paunawa o paalala sa ating mga kababayan niya sa Occidental Mindoro. Go ahead po. Yes po, sir. Salamat po. Ingat din po. Thank you very much. Ang ating pong Warning Section Chief ng Occidental Mindoro, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Walang iba kundi si Miss Angelica Mercene. Ayan. Okay, thank you so much po. Alright, at dyan po tayo magpipinid ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa ating production side, Executive Producer Miss Jermaine Jam Season, and of course sa ating Master Control si Miss Susan Aison, and sa ating wirecast si JP, and syempre ano yun? Si JP Lumuntad. Ayan, sige. Ganun ka-concern sa'yo to, JP. Talagang kakatokin yung salamin. Alright. Thank you very much. And of course, sa ating mga kapwa government workers na nagtatrabaho pa rin sa kabila ng nararanasan nating sama ng lagay ng panahon. Maging yung mga kasamahan natin pumasok sa trabaho sa kabila ng alternative work schedule. Nandito pa rin, hindi lamang dito sa Bureau of Broadcast, maging sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, especially yung mga frontline services natin, lalo na doon sa mga involved sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa ganitong klase ng panahon na kung saan masama ang lagay ng panahon at kinakailangan nila ng ayuda, medical treatment, etc. Saludo po ako sa inyo. Thank you very much for continuing to serve the public for the betterment of our countrymen. Thank you very much po sa inyo. Again, si Ray Sampang po ito. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.